Napolcom Reviewer for Basic Mathematics. So meron tayong 15 items. Okay, so bawat slide, i-post nyo po tapos try nyong sagutan bago panoodin yung mga solution ko. Then, i-comment nyo po kung ilan yung score nyo. Okay, so let's start. Number 1. John used 15 liters of gas at 49.75 per liter. How much will it cost? So ito may technique dito, pwedeng i-estimate na lang natin. Kasi yung mga choices naman hindi eksakto no? So sabi dyan, use 15 liters of gas at 49.75 per liter. So ito ay simpleng multiplication lang. Kasi ang sabi, how much will it cost? So 15 liters daw tapos 49.75 per liter. So ibig sabihin, i-multiply lang natin. So 49.75, i-multiply natin sa 15 liters. Yun yung total cost. So dahil ang mga choices nga hindi eksakto, so pwede nating i-estimate. Di ba, imbis na i-multiply natin, pag minultiply natin 49.75, minultiply natin sa 15, medyo mahaba yung solution. So, ang gagawin natin para madali, i-round off natin itong 49. 49.75, di ba malapit na siya sa 50 pesos? Di gawin na lang natin 50 pesos. Okay? So, imbis na 49.75, gawin natin 50 para mas madali yung solusyon natin. 50, i-multiply natin sa 15. So, sa taas ko ilalagay yung 15 para yung 0, di ba? Pag may 0, yung technique, bring down lang yung 0. Tapos yung 5, i-distribute natin. 5 times 5, we have 25, carry 2. 5 times 1 is 5 plus 2, so we have 7. Ibig sabihin, kapag 50 pesos ang per liter, 750. Kaso, 49.75 lang siya. Ibig sabihin, ang magiging epekto niyan, kung 49.75, edi yung magiging sagot natin, yung cost ay magiging less than dapat, less than 750 yung total cost kasi 49.75 lang siya ay ginawa nating 50. So mas mababa sa 750 yung magiging sagot natin. So sa choices, hanapin natin yung less than 750. Less than 750 ayun letter A. More than 700 but less than 750. So itong more than 750, mali na ito kasi 750 nga kapag 50, 49.75 lang siya. Okay? Exactly 600 mali, tapos itong letter B, imposible ito. More than 700 but less than 750. Parang imposibleng mangyari, so panggulo lang yung letter B. Okay, so in-estimate lang natin kung gusto niyo makukuha yung eksaktong sagot, edi i-multiply niyo yung 49.75 sa 15 liters. Okay, next, number 2. A barangay population of 95,000 decreased by 5%. The remaining population is blank. So, sabi yung 95,000 daw, decrease. Ibig sabihin, decrease, nabawasan ng 5%. So, ibig sabihin, eliminated na ang letter C at letter D kasi mas mataas siya sa 95. Decrease, ibig sabihin, mababawasan. Okay? So, ang gagawin natin, yung 95,000 na population, babawasan natin ng 5%. Tandaan, ang 5%, pwede nating i-convert yan ha. Ang 5% sa decimal ay 0.05. Sa fraction, ang 5% ay 5/100. So kahit alin dito sa dalawa, pwede nating gamitin. So ang gagamitin ko, fraction na lang. Kasi i-multiply natin ito 95,000 minus 5%, 5%, 5/100 ng 95,000 pa rin. Okay? Kaya fraction ang ginawa ko, cancel na lang natin itong dalawang zero, cancel natin itong dalawang zero. Yung 1, bali wala na yan. So parang na-cancel na lahat yung 100. Okay? So therefore, ang magiging sagot na natin ay 95,000. Bawasan natin ng product nito, i-multiply natin. So 950 na lang ito, multiply natin sa 5. So 5 times 0 is 0, 5 times 5 is 25. Carry 2, 5 times 9 is 45 plus 2, so we have 47 for 750. So i-minus lang natin sa 95,000. So pababa na ang gagawin ko, dito ko na isusulat yung 4,750. Obvious naman, binawasan ng 4,000 yung 95, di tanggal na itong letter B. Okay? So letter A na yung tamang sagot dito. So patunayan na lang natin, 0 minus 0, we have 0. So ito, borrow tayo. Itong 0 magiging 10, itong 0 magiging 9, tapos itong 5 magiging 4. Then, subtract na natin. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. 4 minus 4 is 0. Bring down 9. So therefore, 90,250. Letter A. Number 3. There are 45 female and 13 male participants.
who attended the seminar. How many more females are there than male participants? So how many more females daw? So simpleng subtraction lang yan kapag tinatanong how many more females are there than male participants. Ang total ng female ay 45, ang total ng male ay 13. So pag tinatanong how many more females, edi subtract lang natin. So simpleng subtraction lang ito, 45 minus 13. So 5 minus 3 is 2, 4 minus 1 is equal to 3. So therefore, the correct answer is letter B, 32. Number 4. Okay, so yung number 4 natin pala, ang problem natin, sa 4 to 8, same yung problem natin. Okay? So ito nga palang mga dinidiscuss kong mga math questions natin. Galing to sa isang FB group, may nag-share. So kinuha ko yung mga math problem. Galing daw ito sa Napolcom Reviewer. Hindi ko alam kung anong Napolcom Reviewer. So, okay? So each army carries a backpack weighing an average of 20 kilos. An army truck weighing 2.5 tons carries 23 soldiers whose weight averages 65 kilos. So question number 4, what is the approximate total weight rounded to the nearest hundreds? So naka-round up daw to the nearest hundreds of both soldiers and their backpacks. So hinahanap natin approximate. Okay, napalipat. Approximate total weight of both soldiers and their backpacks. So ibig sabihin, imumultiply dapat natin yung number of soldiers sa kanilang backpack tsaka yung weight nila. So ang sabi, each army carries a backpack weighing an average of 20 kilos. So imumultiply natin yung 20 kilos sa number of army. An army truck weighs 2.5 tons and carries 23 soldiers. Ayun. So 23 soldiers, ang weight nila ay 65 kilos. Hindi eksaktong 65 kilos bawat isa ha. Ibig sabihin niyan average. So ibig sabihin niyan merong sobra sa 65, merong mas mababa sa 65, pero yung average nila ay 65 kilos. Ganon din itong backpack nila. Yung backpack nila hindi pare-parehas na 20 kilos. Pero syempre average ito. Hindi napapalayo sa 20 kilos yan. So kaya i-approximate natin what is the approximate total weight of both soldiers and their backpacks. So i-multiply natin yung 20 kilos 20 kilos, 20 kilos times 23. 23 soldiers. Okay? Or pwede, baliktarin natin yung 3 sa taas, yung 20 dito sa baba. Tapos ganun din, i-multiply din natin yung 23 soldiers dun sa 65 kilos. So 23 soldiers times 65 kilos. Okay? So tapos i-add natin. I-estimate lang natin ano yung i-round up natin, rounded to the nearest hundreds. So dahil parehas naman ito, 23 plus 20, 23 parehas, no? 23 parehas. Pwedeng i-add na lang muna natin ito. Ito yung shortcut. I-add natin itong 20 tsaka 65. So magiging 85 na lang yan. So shortcut, imbis na mag-multiply kayo ng dalawa, mas madali, gawin na lang natin 20 plus 65. Diretso na yan, i-multiply na natin sa 85. Kasi parehas 23 soldiers yung pagmumultiplyan natin. Okay? So inad na lang, saan galing yung 85? Inad natin yung 20 kilos, tsaka yung 65 kilos. Kaya 85. So i-multiply na lang natin ito. So baligtarin natin pala, no? Mas madali yung 23 yung nasa baba, no? 85 times 23. Ayan, so para i-distribute natin, mas maliit na number. 3 times 5, we have 15. 3 times 8, we have 24 plus 1, we have 25. And then 2 times 85, so 2 times 5 is 10. Carry 1, 2 times 8 is 16 plus 1, so we have 17. Then add, bring down 5. 5 plus 0 is 5. 2 plus 7 is 9. Bring down 1. Tapos i-round up natin. 1,955. Pag nagra-round up tayo, nearest hundreds, nasan ba yung hundreds place? Ito yon yung 9. 9 yung hundreds place, di ba? Tingin tayo sa left or sa right ng 9. Yung sumunod sa kanya, 5. Di ba ang rule natin kapag 5 to 9 yung sinundan, ito yon, mag-add tayo ng 1 dito sa 9, sa 19. Magiging 20. Tapos itong the rest magiging 0. Okay? So therefore, 2,000 ang tamang sagot, letter C. Kapag 4 naman, halimbawa 1945, ang magiging sagot natin dahil 4 yung sinundan, kapag 5 to 9 plus 1, kapag 0 to 4 naman ay drop lang natin. 1945 magiging 0 lang yung 45. So magiging 1,900.
Okay? So dahil naka-round off, letter C ang tamang sagot. Next, number 9, same tayo ng problem. Ito pa rin yung problem. So nabago lang yung question. What is the approximate total weight rounded to the nearest hundreds of the truck, passengers, and backpacks? So ngayon kasama na yung truck. Kanina passenger lang tsaka yung backpack. So yung soldier tsaka yung backpack. So balikan natin yung problem kanina. Kailangan natin ito. So 2,000 daw. Okay? Round off din kasi. Yung eksakto 1,955. So yung naka-round off ay 2,000. Ito yung soldier. Ito yung soldier plus backpack. So, i-add lang natin yung weight ng truck. Yung kasama daw yung truck. What is the approximate total weight? So, ang weight ng truck ay, sorry, ito ay 2.5. 2.5 tons ito. 25 yung nakalagay dito. Pero sa original natin, ayan, 2.5 itong nandito. So, yung nakopy ko pala, wala yung decimal. So, 2.5 tons ang conversion natin. Ang 1 metric ton ay equal sa 1,000. 1,000 kilogram. Okay? So, therefore, ang 2.5 tons ay magiging 2,500. So, i-add lang natin, magiging 4,500 tons dapat or kilos. Therefore, letter B ang tamang sagot. Okay? So again, naka-round up lang itong 2,000 soldier. Yung eksakto kanina ay 1,000. Ayan, 1,955 yung eksakto. Okay? So next, number 6. So ito, 2.5 ulit ito. So hindi pala na ako, yung decimal nandun lang sa unang slide. Okay, so ang tanong, can the truck with passengers safely cross a wooden bridge with a limit of 4 tons? So ang limit daw ng bridge 4 tons. 4 tons only. So can the truck with passengers, may passengers, cross a wooden bridge with a limit of 4 tons? So obviously ang sagot ay no. Kasi yung nakuha natin, balikan natin 4,500. Pag sinabing 4 tons, yan ay 4,000. 4,000 kilogram ang limit. So sobra. So hindi pwede, hindi pwedeng dumaan. Kailangan may bumaba. Okay? May bumabang soldier. So yan naman yung question natin sa number 7. Okay? So 2.5 tons ulit ito. So how many soldiers without their backpacks should go down from the truck for the truck to be able to cross the wooden bridge? Okay? So ilan daw yung bababa? How many soldiers without their backpack? So soldier lang yung bababa, kasama pa yung backpack. So kunin natin yung nakuha nating total, balikan natin. Hindi itong 4,500 ang kukuhanin natin. Ang kukuhanin natin, itong eksakto. Ito yung eksakto, 1,955. Tapos i-add natin yung 2,500. Okay? So yung eksakto ang kukuhanin natin, 1,955 plus 2,500 yung truck. So i-add natin ito, 5. Bring down lang yung dalawang 5. 9 plus 5, we have 14. Carry 1, so we have 4,455. Sobra tayo ng 455. Sobra. So kailangan may bumaba. Sobra kasi, 455. Okay? So ngayon, ilan yung bababa? Para malaman natin kung ilan yung bababa, ang weight ng soldiers, 23 soldiers, ang average 65 kilos. So i-divide natin sa 65 ito para malaman natin kung ilan yung bababa. Okay, so i-divide natin 455, divide natin sa 65 kilos. Okay, so anong magiging sagot dito? Kung 10,650, no? So pagpalagay natin mga 7 or 8 siguro ito. So try natin 7. 7 times 5, we have 35. 7 times 6, 42. Plus 3, eksakto. 45. Okay. So therefore, kailangan bumaba ng 7. 7 soldiers, ang weight nung average weight ng 7 soldiers ay 455. So eksakto na. Pag bumaba yung 455, magiging na siyang 4,000. 4,000 kilograms, which is yung limit ng anong truck yun na 4 tons. Okay? So therefore, kailangan bumaba ng 7. Pero parang yung 7, alanganin yung 7, no? Kasi average ito, 65 kilos eh. So para safe, siguro magdadagdag pa tayo ng isa pang bababa. Kasi paano pag yung bumaba na 7 ay medyo magagaan lahat? Hindi natin alam no? Kasi hindi naman eksaktong 65 kilos lahat sila. Average lang yan.
Ibig sabihin may mas mataas sa 65, may mas mababa sa 65. So paano kapag yung bumaba na 7 ay mababa lahat sa 65? Malapit kasi sa 65 ito. So kung mababa lahat sa 65 yung 7, kukulangin pa rin. Kaya kailangan para safe, para mag-eksakto, yung susunod dapat 8 dapat yung bababa para sigurado na napapasok sa limit na 4,000 tons. Okay? So medyo tricky ito, no? Kasi pag 7 eksakto, pero average lang naman siya. Kaya nagdagdag tayo ng 1 para eksakto yung limit natin na makasigurado. Para sigurado na kayanin ng bridge, ng wooden bridge. Okay? So next, number 8. So last na ito para dito. Ito pa rin sa problem na ito. Ayan, 2.5 tons din yan. So balikan pala ulit natin yung limit natin 4,455. So isulat ko na dito 4,455. So ang tanong, how many soldiers with their backpacks should go down from the truck for the truck to be able to cross the wooden bridge? So ang bababa daw yung soldier may kasamang backpack. So this time may kasamang backpack. Okay. So dahil may kasamang backpack, i-add natin itong 20 kilos tsaka itong 65 kilos. So yung sobra para sa limit na 4,000 tons, 455, i-divide natin sa 20 plus 65. Kasi ang sabi, how many soldiers with their backpacks should go down? So i-add natin yung average ng backpacks tsaka ng soldiers. So we have 20 plus 65. Sa 85 natin i-divide. Okay, so ilan dito? Yung kanina kapag 65, 7, no? So malamang ito, mga mas mababa ito. So mga 5 or 6 siguro ito. Try nga natin sa 6. 6 times 5, we have 30. 6 times 8, we have 48. So lampas na ito, no? 6 times 8, 48 plus 3. Okay, so lampas yung 6. So 5 lang. Okay? So kapag 5 lang, 5 times 5, we have 25. 5 times 8 is 40 plus 2, we have 42. So therefore, subtract natin ito. So may sobra pang 30. So ang sukat nung 5 times 5 times 85 ay 425. Ibig sabihin, pag may bumaba na 5, so isubtract natin 4,455. Pag may bumaba na 5, yung 5 na 85 ay 425 lang. Okay? So pag binawasan natin yung 4,455 ng 425, may matitira pang 4,030. Hindi pa rin kaya ng limit. Kaya imbis na 5, may remainder pa kasi, mag-a-add tayo ulit ng 1. Mag-add tayo ng 1, ang kailangan bumaba ay 6. Dahil kapag 5, sobra pa rin siya sa limit na 4 tons, ang limit natin ay 4,000 dapat. Yan yung 4 tons. So, sobra pa rin yung 30, kaya dapat ang bababa with their backpacks ay 6. 6 soldiers. Okay? So, next, number 9. Okay, so bago pala yan, meron nga pala akong nakatag sa video na ito kung nanonood kayo sa YouTube. I-tick nyo lang po yung screen, lalabas po itong mga nakatag. Nakatag sa video na ito. Ayan, may mga Napolcom reviewer po tayo. Sa Shopee nyo po ma-order yan. I-click nyo lang po yung link dyan. Dadalhin po kayo sa Shopee. So, pwede nyo pong ma-order. Maganda po yung mga reviewer na yan. So, meron tayong mga mura lang. Itong isa, 249 lang. Itong isa, 289 to 349. Itong isa naman, galing sa Rex, medyo mahal kasi mas makapal po ito. Okay? So, maganda kasi pag nagre-review kayo, kung hindi kayo nag-review center, pwede kayong mag-online. Plus, meron pa kayong mga books para mas maganda rin yung meron kayong binabasa na nakikita nyo, pwede nyo sagot-sagutan. Ayan. Okay, so next, number 9 to 11 tayo. So yung problem natin para sa 9 to 11, in a 40-item test, John answered 4/5 of the items correctly. Okay? So number 9, his score is blank. So ang sabi, 40-item test daw. Ang score daw niya, 4/5 of the items correctly. So ang score niya, i-multiply lang natin. So 40, i-multiply lang natin sa 4/5. 40 times 4 over 5. Okay? So ang gagawin lang natin dito, i-multiply lang natin ito 40 times 4. 40 times 4, that is equal to 4 times 4, that is 16. Lagyan lang natin ng 0, 160, and then divide natin sa 5. Ito yung long method may shortcut, unahin natin yung division. 160 divided by 5, so i-divide natin
160 divided by 5, 16 divided by 5, that is 3. 3 times 5 is 15. Subtract, we have 1, bring down 0. 10 divided by 5, that is 2. 2 times 5 is 10. So therefore, the answer is 32, letter B. Okay? So yan yung long method. Inuna ko yung multiply. So mas madali kapag ganitong nagmumultiply tayo ng fraction. Ang gagawin natin, another solution, ilo-lowest term na muna natin. 40 times 4 fifths, unahin natin yung divide. Unahin natin itong i-divide. 40 divided by 5. Okay? So unahin yung divide. 40 divided by 5. Cancel na itong 5 kasi dinivide na. 40 divided by 5, that is 8. O di mas madali. Tsaka natin i-multiply. 8 times 4, 32. Same answer. So letter B pa rin. So kapag tandaan, pag nagmumultiply ng fraction, bago i-multiply, mag-cancellation law. Cancellation law yung tawag dito, dinivide natin sa 5, parehas ang 40 tsaka yung 5. Okay? So next, number 10, same problem. The number of mistakes he made is blank. So yung mistakes niya, di i-subtract lang natin. 40 daw yung total, di ba? 40 yung total. Yung correct niya, 32 yung correct niya. O, edi yung mga mistake niya, i-subtract lang natin 40 minus 32, that is 8. So ito yung mga incorrect or ito yung mga mistakes niya. So meron siyang 8 mistakes, letter C ang tamang sagot. Okay? So last number for this problem, 9 to 11 ito. Ayan, number 11. So ang sabi, if the passing score is 75% of the total score, John's score is how many points higher than passing score? So ano daw yung passing score? Ang score ni Jan, di ba na-solve na natin? Ang score niya ay 32. So ngayon, ang sabi, if the passing score is 75% of the total score. So 75% daw, 75% of yung total ay 40. So 75% of 40. Okay? I-multiply lang natin, tas i-compare natin sa score ni Jan. Ito yung score ni Jan. So 75% times 40, fraction na lang ang gagamitin ko. Ang 75% equal yan sa 75 divided by 100. Tandaan, ang percent at ay ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. Kaya nung tinanggal ko yung percent, nilagay ko yung over 100. Okay? Tapos, i-lowest term natin, 25 75 over 100, pwedeng i-divide parehas sa 25 para lumiit. 75 divided by 25 is 3. 100 divided by 25 is 4. I-multiply natin dito sa 40. Tapos i-lowest term natin, 40 divided by 4. Unahin natin yung divide. Wag unahin yung multiply na 3 times 40, lalaki. So, ito muna, 40 divided by 4, that is equal to 10. Tsaka natin i-multiply, 3 times 10, we have 30. Ngayon, ang tanong, if the passing score is 75%, ito yung passing score, 30, John's score is how many points higher? E di subtract lang natin. Score ni John, 32, ang passing ay 30. So, 32 minus 30 is equal to 2. Letter A ang tamang sagot. Okay? Number 12. So yan, ibang problem na. A basketball team won 80% of their game. If they won 20 games, how many games did they play? Okay, so ilang games lahat daw yung total? Hinahanap natin yung total games. Total games. Hindi natin alam. Yung total games, hindi natin alam. Lagay natin X. Okay? Hindi natin alam yon. How many games did they play? So, yun yung hinahanap. Ang sabi, a basketball team won 80%. 80% netong total games which is X. Okay? So, ibig sabihin, 80% times, wag X ang igalagay natin, mukhang parehas no? Gawin natin N. Total games ay N, so 80% times N equal daw sa they won 20 games. So yung 80% ng total games equal daw sa 20. So ngayon, solve for N. Okay? To solve for N, edi tanggalin lang natin itong 80%. Ilipat natin sa kabilang side. Or gawin muna nating fraction ito. So tandaan, pag ginawang fraction itong 80%, magiging siyang tanggalin yung percent, gagawin nating over 100. Tapos solve for N. Para naman masolve si N, kailangan tanggalin natin si 80 over 100. So para matanggal si 80 over 100, imumultiply natin both sides sa kabaligtaran ng 80 over 100. Kabaligtaran edi 100 over 80. Okay? 100
over 80. Bakit minultiply sa kabaligtaran? Para makancel yung 80, makancel yung 100, ayun na yung natira, n na lang. Equals, i-lowest term natin ito, 100 divided by 80, pwede nating i-divide parehas yan sa 20. Divide parehas sa 20, magiging na siyang 20 times 100 divided by 20 is 5. 80 divided by 20, that is equal to 4. Lowest term natin, 20 divided by 4. Unahin natin ang divide. 20 divided by 4, that is equal to 5. Then, i-multiply itong natira. 5 times 5 equals 25. Therefore, letter A. Next, number 13. There are 9 fishes in an aquarium. 3 fishes are goldfishes. What part of the goldfishes are goldfishes? So, meron daw total. Ayan, 9 fishes in an aquarium. 3 fishes are goldfish. What part? Pag sinabing what part, pwedeng fraction yan, pwedeng percent. Ang mga choices natin ay puro fraction. So therefore, fraction ang gagamitin natin. So what part of the fishes are goldfish? So yung what part ng goldfish ang gagawin lang natin, kunin natin yung number of goldfish, i-divide natin sa total. Okay? O ilan ba yung total number of goldfish? Meron daw 3. Ilan yung total number of fishes? Meron tayong 9. Eh di yan na yung sagot, 3 over 9. Kaso wala sa choices. Walang 3 over 9 sa choices, ibig sabihin, lowest term. I-lowest term natin, saan pwedeng i-divide ang 3 tsaka ang 9? Pwedeng i-divide sila parehas sa 3. I-divide natin parehas sa 3. 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. So therefore, the answer is 1/3, letter C. Kailangan pala naka-lowest term lang. Okay, so next, number 14. A mason uses about 2 bags of cement in finishing a 9 square meter wall. To cement 40.5 square meters, he needs blank bags of cement. So ito ay ratio and proportion. Okay? So ang sabi, a mason uses 2 bags of cement. 2 bags of cement, gagawan ko ng column, cement, 2 bags daw ng cement in finishing a 9 square meter wall. So ito yung square meter or pwede area yan. Ano? 9 square meter wall. So di area yon. 9 square meter wall, lagay natin dito yung 9. And then, to cement 40.5 square meters, yung 40.5 square meters, saan natin ilalagay? Sa cement ba or sa area? Siyempre sa area kasi square meters nga yan. So 40.5 ilagay natin dito. He needs blank bags of cement. So ito yung nawawala, lagyan ko ng N. So ano ba ito? Direct or inverse proportion. Ano bang magiging epekto? Kapag yung area dumami from 9 naging 40.5, tumaas. Kailangan, syempre, yung cement, bags of cement, kailangan tataas din. Okay? Tsaka yung mga choices naman natin, mataas lahat sa 2. So ibig sabihin, ito ay direct. Direct variation or direct proportion. Ang formula para sa direct proportion, yung magka-partner cement to area, yung magka-partner i-over lang natin. So 2 over 9 equals, i-over din natin ito, magiging n over 40.5. Then solve for n. So to solve for n, i-cross multiply lang natin yan. 2 times 40.5 equals 9 times n, we have 9n. Okay, so i-multiply lang natin ito. Kung 2 times 40, that is 80. Eh, meron pang 0.5. 2 times 0.5, edi 1. So, plus 1, edi magiging 81. Equals 9n. Last step, to solve for n, divide both sides by 9. Edi, ayan na yung sagot natin. Therefore, the value of n is 81 divided by 9. Exacto, that is equal to 9. Letter C. Last number, number 15. Maria wrote down the numbers 20 to 80 on flashcards. If she wrote one number in each flashcard, how many cards did she have together? So ilang cards daw yung pinagsulatan niya? 20 to 80 isinulat niya sa flashcard. Tapos bawat isa, if she wrote one number on each flashcard, how many cards did she have together? Common mistake dito, isasubtract nyo lang 80 minus 20. Ang magiging sagot nyo ay 60. Mali yan. Mali yung 60. Kulang yung 60. Okay? Ang tamang sagot dyan, ang tamang formula para sa ganito, 80 minus 20, tapos mag-add tayo ng 1.
Therefore, magiging ang sagot ay letter D, 61. Para saan yung 1? Kasi pag sinulat natin kasama yung 20, o pagpalagay natin, kukontian ko yung number para makita natin mabuti bakit may plus 1. Halimbawa, 20 to 25 yung nilagay niya. Ilang flashcard yung paglalagyan niya niyan? So, bilangin natin. Ilagay natin sa flashcard yung bawat number. Kung 25 minus 20, edi 5 lang yon. O, isulat natin ha, kung para saan yung plus 1. Kung 20 to 25, isulat natin. Kunwari, ito yung flashcard. So, lagyan natin ng numbers 20, 21, 22, 23, 24. Kaya pala may plus 1. Kasi, kapag sinubtract nyo yan directly, hindi kasama yung 20 kasi sinubtract nyo lang yung 25 minus 25 lang. Kaya may plus 1 kasama yung 20 dun sa flashcard. So 20 to 25 yung ilalagay natin, kailangan magiging 6. Kaya may plus 1. Para dun yung plus 1. So kung 20 to 80 ang magiging sagot, 80 minus 20, that is 60 plus 1. Kaya 61, may add 1 tayo. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung first time nyo sa akin, huwag nyo kakalimutang mag-like tsaka subscribe and follow nyo na rin ako. Ayan, Facebook, RJ Enseñado. Sa YouTube, GTR Math Tutorial. Kung may question kayo, pwede nyo po akong i-PM sa aking messenger. Ayan, sa RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review sa NAPOLCOM or PNP entrance exam. Bye-bye and God bless.